Dinalaw ng unang ginang na si Lisa Araneta Marcos ang lalawigan ng Rizal para sa kanyang programa na kung tawagin ay Love for All. Layunin ng programa na magkaroon ng komprehensibong serbisyo sa mga dinadalaw ng mga lugar. Ang paunahin rito ay ang medical mission. Nakapaloob rin ang ilang mga ahensya ng gobyerno kagaya ng Department of Agriculture, Land Transportation Office, Pag-ibig at TESDA. Etong Love for All, napakaganda nito sapagkat inilalapit nito ang mga serbisyong medikal sa ating mga kababayan. Yung mga may mga karamdaman kasi na hindi naman kinakailangan idiretso mo sa hospital. Tinatawag na natin, meron tayong an ounce of prevention is a pound of cure. So bago magkaroon ng talagang malubhang karamdaman, eto merong Love for All para yung mga medical examinations, mga laboratory examinations, yung mga ancillary services ay maibigay natin sa ating mga kababayan ng nilalapit natin. Kaya ito ay napakagandang programa ng ating mahal na First Lady. Maraming mga interesanteng kiosk ang inilagay ng TESDA at isa ito sa pinakatampok ng programa. Pinakita ng ahensya ang maraming practical skills na pwedeng matutunan sa TESDA. Tampok rito ang robotics na kung saan mga kabataan na nag-program sa mga robot. Mayroon ding 3D printer. Tampok rin ang paggawa ng agricultural products. Naipag-partner rin ang TESDA Rizal sa Cafe Natividad, isa sa pinakadinarayong kapihan sa bayan ng Tanay para i-showcase ang automated coffee roaster at iba't ibang uri ng coffee beans at kung sa paanong paraan makakagawa ng timpladong kape. Praktikal na magkaroon ng skill sa paggawa ng kape, lalo na't umuusbong ang industriya ng kapihan sa buong lalawigan. Ang TESDA po, we would like to showcase ano yung mga services ni TESDA. Ano rin yung mga training programs po na ini-implement natin. Actually, hindi lamang po ito mga programs ng TESDA Rizal. Of course, ang aming RD Archie Grande, talagang dahil ito ay Calabar Zone, no? So talagang sinikap niya na anyayahan din yung ibang probinsya to showcase yung mga high-level qualifications offered by TESDA. Like yung sa ating RTC Batangas, nagdala sila ng yung sa robotics, tapos yung sa Laguna, yung automation, tapos dito sa atin sa Cainta, yung sa refrigeration naman ng PTC Cainta. Ito yung mga makabagong teknolohiya na itinuturo po ng TESDA sa ating mga estudyante. Ang mga scholar naman sa cookery na nasa ilalim ng Special Training for Employment Program o STEP ay binigyan ng starter kit para ang kanilang skill set na nakuha sa TESDA ay agad na magamit sa pagnenegosyo. Isa na rito si Sally na masayang nakakuha ng mga gamit. Ayon sa kanya, gusto niyang magtayo ng kanyang sariling karinderya. So nag-take po kami ng cookery NC2. So yung aming scholar po kami ng TESDA. So ito po yung mga natanggap namin. Meron po kami natanggap na food processor, wok, and then yung butane po. So pwede po namin itong gamitin para magsimula ng isang business or karinderya po. Since nakapag-training po kami ng pagluluto, yun po yung way namin or ito po yung pinaka-way ng TESDA para matulungan po nila kami. Meron po kaming 116 hours na tinake po yung training po namin. Libre po lahat. Kasama po yung allowance sa araw-araw, pero yun po, bali 2 beses siya matatanggap pagkatapos po ng training. Umaabot po siya ng 6,800. Layunin ng TESDA na dumami pa ang mga Pilipinong magkaroon ng skills at ito ay magamit sa paghahanap buhay. Kaya naman sa ngayon, dinaragdagan pa nila ang mga programa at mga kursong pwedeng pagpilian ng mga nagbabalak na pumasok sa programang ito. Ito ay magandang opportunity for you to be employed abroad. So anong sayang? Wala akong sayang sa training ng TESDA. Plus, kung hindi ka man ma-employ, pwede ka mag-self-employed. Matuto ka ng welding, step graduate ka, may welding machine ka, merong simpleng bintana, simpleng pintuan, simpleng bangko ipapagawa ng kalapit bahay, kaunting ispat-ispat, bigyan ka ng 100, 1 kilot kalahating bigas na yon. So ano ang sayang sa pagsasanay ng TESDA? Wala po. Josh De La Cruz nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.